Hindi na namalayan ni Brixton kung paano niya nagawang makabalik sa loob ng kanyang sasakyan sa ganoong pakiramdam. Hindi siya madalas na manigarilyo at ginagawa niya lang ang bagay na yon kapag hindi niya na kinakayang matinding stress. Kagaya na lang ng pagkakataong iyon ngayon. Kinakailangan niya ito upang makapag-isip siya ng matino. Tahimik siyang naupo sa loob ng sasakyan habang patuloy ang hitit sa stick ng sigarilyo. Bukas ang bintana upang makalabas ang usok noon. Pangilan niya na rin yon. Tumigil sa kanyang isipan ang mga huling sinabi ni Seska na batid niyang nanunuot sa kanya, sagad sa buto. Ang galit ito to the point na ayaw niya na siyang makita pa ng dalaga. Gulong-gulo ang utak niya ngayon lang siya nagkaganito. Ang buong akala niya pagkatapos niyang magawang makaganti ay mapapanatag ng kalooban niya at magiging masaya. Makakapagsimula na siya sa tahimik na buhay na pangarap niya. Kasamang babae, pangarap namang magulang niya para sa kanya. Ngunit ano itong ginagawa niya? Taliwas yon sa mga yon. Napakalayo. Nagkamali siya. Bumalik sa kanya na hindi lang doble ang sakit na kanyang ginawa sa dalaga. Siya pa nga itong sumobrang apektado sa kanila ni Seska. Mom, sagot niya sa tawag ng ina. Baka sa boses ang kawalan ng lakas dahil ng tahimik na pinagdaanan niya. Pauwi na kami ng daddy mo, Brixton. Dadaan kami sa mansyon ng mga lolo't lola mo. At baka doon kami matulog. Ang ginang na parang hindi pinansin ang tono ng kanyang anak na para bang merong pinagdadaanan ng sandaling yon. Okay ma'am, ingat kayo ni dad. Are you okay Brixton? Bakit ang lungkot ng boses mo? May problema ka ba o dinadamdam anak? Subok ni Natalia na mag-usisa, lalo na't hindi naman dapat ganitong tono ng tinig ng anak. Dapat ay masigla ito at punong-puno ng buhay. Ayos lang ako mommy, medyo pagod lang sa dami ng kailangang haraping trabaho. O sige, huwag mo nang gaanong pagurin ang sarili mo. Matatapos at matatapos din yan. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ng daddy mo. Lambing ni Nati sa anak upang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Saka ako may oras ka pa mamaya. I-try mong humabol sa amin sa mansyon. Para naman makita ka nila mommy. Matagal-tagal na rin noong huli eh. Susubukan ko mommy, pero hindi ako mangangako. Hindi na rin nagtagal ang usapan nilang mag-ina at kapag dakay nagpaalam na rin ang ginang. Siya nga pala, pinapasabi ni Piper na accept mo raw ang messages niya sa iyo online. Mukhang hindi mo pa nakikita. Okay. Take care, Natalio. Matapos na mamatay ang tawag ay chinek ni Brixton ang sinasabi ng inang message ni Piper. Tumagal ang titig niya doon bago niya ito inaccept. Tinigil na rin niyang paninigarilyo matapos na maubos ang lipstick na hawak. Muli siyang tumingin sa loob ng villa na parabang kapag ginawa niya yon ay makikita niyang dating nobya. Pagkatapos napakawala ng isang malalim na buntong hininga, pinaandar niya ng sasakyan upang umalis na din sa lugar. Sa pagkakataong ito, mukhang malabo na makita niyang dating nobya. Hindi niya ito mapipilit na lumabas kahit na saglit. Hindi pa rin ako susuko, Seska. Gagawa pa rin ako ng paraan para muli kitang makita at makausap. Isang linggo matuling lumipas bago muling nagsanggang landas nilang dalawa ni Seska. Sa loob pa yun ng isang mall kung saan ay may bibili lang sana siyang gamit kasamang sekretary niyang si Halvey. Namimili naman noon si Seska ng mga gamit at damit kasamang kanyang ina at syempre si Benedict na tahimik lang nakabuntot sa mag-ina. Kung tutuusin ay tapos na silang mamili ng mga gamit na dadalhin ng dalaga sa kanyang pag-alis. Sa nakalipas na isang linggo ay lumalala na naman ang kalagayan ni Seska na kung minsan ay natutulala at hindi na naman makausap ng matino. Kung kaya nagpasya si Cora, nitaboy ang anak paalis ng bansa upang bumalik sa dati nitong doktor na nagpagaling sa kanya upang muling kumonsulta. Nakausap niya na ito online at ang suggestion na yung kausapin siya personal upang mas maging effective ang magiging gamutan nila. Siyempre, hindi kasama si Cora, pinagkatiwala ng ginang anak kay Benedict na kanyang manager. Walang dahilan na pumayag naman sa pakiusap si Cora ang lalaki. Huwag kang mag-alala, Tita Cora. Sabi ko nga, God of Wealth ko itong si Seska, kaya ako nang bahala sa kanya. Hindi ko siya pababayaan dahil kapag ginawa ko yon, hindi lang siyang mawawalan, pati na rin ako. Kaya willing na willing ako. Dumiin na kaagad ang tingin ni Brixton kay Seska, nakapansin-pansin ang mabilis sa pagnipis ng katawan. Isang linggo pa lang ang nakakalipas. Magmula noong huli silang nagkita, nangingitim din ang panglibot ng mga mata nito at matamlay. Mababanaag sa kanyang muka na kulang ang dalaga sa mahabang pahinga at tulog. Hindi alam na maginanan makakasalubong ito
Kung kaya naman nagulat na lang sila nang muntik na silang mabangga ng bulto ni Brixton na tumigil sa mismong kanilang harapan. Hindi napansin ng binata kahit na ilang minuto na sila nitong pinagmamasdan. What a coincidence! Si Benedict na nagpatiunang magsalita nang bigla naging protective kay Seska. Tumayo pa ito sa kanyang harapan upang harangin ang paningin ni Brixton na makita ang dating nobya, na nakayuko lamang ang ulo. Mula kay Benedict ay lumipat ang mga mata ni Brixton kay Seska. At sa ginang na maraming bitbit ng mga paper bags kahit paanong pilit na takip sa kanilang katawan ni Benedict na mababakas ng iritasyon sa mukha ng dahil kay Brixton. Tita Cora, anang binata pero tumagal naman ang mga mata niya kay Seska na hindi man lang siya tinitingnan. Bahagya pang tumabi na si Benedict nang gumilid si Brixton upang mas mahagip ng mga mata niyang bulto ng dating nobya. Ikaw pala yan, Brixton. Tura ng ginang na halatang napipilitan lang naman na kausapin siya. Namili lang kami ng ibang mga gamit na kakailanganin nitong si Seska paalis ng bansa. Aalis ng bansa si Seska? Gulat na gulat ang tono niya. Hindi niya kasi inasahan na yun ang magiging solusyon nito. Ang lumayo. Marahil dahil kampante siya na manatili lang ito kung saan niya ito iniwan. Ngunit ang umalis ng bansa, hindi. Gustong sumubat ni Benedict, ngunit ibinigyan niya ng pagkakataong yan sa ina ng dalaga. Nanatili siyang tahimik na nagmamasid lang sa kanila. Nakaantabay, naghihintay ng paghingi ng tulong ni Seska upang makaalis na sa harapan nila. Pati ba yun ipagbabawal mo rin? Umiling si Brixton, alam niyang galit ang ginang kung kaya naman ganun na lang ang reaksyon sa kanya. At naging tanong, hindi po, kasama po ba kayo? Hindi, si Benedict ang kasama niya. Agap ng ginang na binabasa ko ano magiging reaksyon doon ng lalaki. Matapos sasagutin ang tanong niya, akmang lalagpasan na sana siya ng 3. Ngunit kagad silang hinarangan ni Brixton. Tita Cora, pwede bang kausapin ko lang sandali si Seska? Saglit lang po bago kayo umalis. Sa pagkakataong iyon, inagangat na ng paningin niya si Seska. Nakukulitan na naman siya sa pinagsasabi ng dating nobyo na mukhang hindi nakakaintindi na ayaw niya na itong makita pa. Kaya nga nakatungo lang siya dahil ayaw niya natignan ang mukha nito. Pinipilit naman niya, ibang-iba ng mga mata niya ngayon kumpara noon na punong-puno ng buhay. Hindi nakaligtas yun kay Brixton na pasimpleng nahigit ang kanyang hininga. Para siyang nakatingin sa ibang version ng pagkatao ni Seska. Walang emosyon, wala itong pakialam sa anong nararamdaman niya. Ano pang kailangan nating pag-usapan? Matapang at malamig pa sa yelong tanong ni Seska na hindi inalis ang tingin sa mukha ng binata. Ipinakita niyang hindi na siya interesado dito. Pero ang totoo pinagtatakpan niya lang yun. Dahil sa mga sandaling yun, gustong-gusto niya nang itapon ang sarili sa binata upang yumakap ng mahigpit. Hindi ba't nilinaw ko na sa'yo na ayaw na kitang makita? O kahit ang makausap? Alin doon ang hindi mo maintindihan, Mr. Barcelo? Mabilis na hinawakan ni Brixton ang isang kamay ni Seska na kaagad nagpalapit na kay Benedict upang tanggalin niya yon. Hindi siya papayag na muling makuha ni Brixton ang atensyon at damdamin ni Seska ng buong-buon sa paglimot dito. Let go of her hand, Mr. Barcelo. Seryoso niyang utos ngunit hindi siya pinansin ni Brixton na nakay Seska pa rin ang paningin. Ito lang ang kakausapin niya at hindi ang manager nitong halatang nais na makisawsaw sa ginagawa niya. Salita na silang tinignan ng ginang na nagsukatan ng matalim na mga tingin. Mabuti na lang at halos walang tao noon at mga staff lang ng mall ang nakakakita. Hawak na rin ni Benedict ang isang kamay ni Seska at naghihilahan sila sa katawan ng dalaga. Upang pag-agawan, hinawakan na ng ginang parehong braso ng dalawang lalaki upang tanggalin sa kanyang anak na batid niyang namumuo ng luha sa likod ng kanyang namumulang mga mata. Kumibot-kibot na rin ang bibig ni Seska na parang may nais na sabihin. Hindi niya nga lang yun magawang bigkasin. Bitawan yung nga anak ko. Ano ba naman kayo? Angin ng ginang upang mahimasmasan ang dalawa. Nakala mo isang bagay na pinagagawa ng katawan ng kanyang anak. Bumitaw kayong pareho. Hindi niyo siya bibitawan ha? Naunang bumitaw si Benedict na kaagad yumuko kay Cora upang humingi ng pasensya. Sorry po tita. Si Brixton naman ay natiling hawak sa kamay ni Seska na para bang wala siyang planong bitawan ng dalaga. Ngayon na nagkaroon na siya ng pagkakataong muli itong mahawakan. Sa katunayan ay sobrang miss na miss niya na ito. Kung hindi nga lang kahunghangan ay kanina niya pa ito kinabig at ikinulong sa kanyang mga bisig. Bagay na hindi niya ginawa dahil alam niya na mas mapapasama. Buti sana kung silang dalawa lang ni Seska. Baka mamaya magkaroon pa dito ng gulo. Brixton, bitawan mo si Seska. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo?
Kapag may nakakita pa nito, baka isipin nila ng anak kong lapit ng lapit sa'yo. Please lang, iho. Puno ng pakiusap ang tono ng ginang kahit na baka sa doon ang umaahon na matinding galit sa loob ng kanyang kalooban. Ano ba? Bitawan mo ng kamay ni Francesca, Natalyo. Doon palang unti-unting lumuwag ang hawak ni Brixton sa kamay ni Seska. Ngunit natili siyang nasa harapan nila. Lumibot na mga paningin ni Seska noon na wala pa ring emosyon. Nauhulaan niyang hindi to titigil hanggat hindi niya pinagbibigyan. Mabuti na rin yon. Bago siya umalis nang bansay meron na sa kanilang closure, iisipin nilang kada gabi habang magkahiwalay. Natanaw niyang malapit na coffee shop. Nilingon niya ng ina at humihingi ng pahintulot. Let's do it here. Bibigyan na kita ng 5 minutes. Matapos no, nilingon ng dalaga si Benedict at ganun na lang ang iling. Ayaw niya, naisip niya na baka mamaya kapag hinayaan nilang mag-usap ang dalawa, ay mauto na naman ni Brixton si Seska. Wala siyang tiwala sa pag-uusap nila. Pagdating pa naman sa lalaking yun, buhos at pinibigay lahat ni Seska ang best niya. Kahit pa nasasaktan na siya ng lalaki. Mom, 5 minutes lang. Sasakyan niyo na lang ako hintayin. 5 minutes lang, Benedict, ha? Tutul man doon ang matanda at si Benedict na nag-aalala. Sa bandang huli pinili pa rin nila na pagbigyan ng dalaga. Dahil ito ang batas. Kinakailangan na lang nila na magtiwala. Hindi naman ganun katanga si Seska. Matapos ang lahat ng mga nangyari, pinagdarasal lang nila na maging maayos sana siya sa mga gagawing desisyon niya sa pag-uusap nila ni Brixton. 5 minutes lang anak ha? Subukan mo may ibang gawin sa anak ko. Ako talagang makakalaban mo Natalyo. Salamat Tita Cora. Nagawa pang sabihin niyo ni Brixton. Matapos nang ihatid ng tingin ng dalawa na humakbang na papalayo. Mauna namang lumakad si Seska patungo sa coffee shop na kanyang nakita. Kasunod niya si Brixton at ang secretary nitong si Helvie na tahimik lang at ni isang salita'y wala naman lang sinabi. Si Helvie ang nakatokang mag-order ng kanilang inumin bago mag-usap. Tinanggihan niyo ni Seska. Hindi na kailangan, maikli lang ang 5 minutes. Hindi pa yun nasa-serve ay tapos na tayong mag-usap. Pwede mo namang i-take out, giit ni Brixton na inutusan ng sekretaryong mag-order. Give her frappuccino. Nang makaalis na si Helvie ay tinignan ni Brixton si Seska sa kanyang muka. Nais niyang lantarang paunahin sa kanyang dalagang napansin niya, ngunit hindi niya magawa. Dahil alam niyang siya naman ang may kasalanan noon sa kanya. Sa halip na yon ang gawin ay kinuha niyang kamay ni Seska na mabilis namang hinila ng dalaga upang itago lang yon sa ilalim ng mesa at ipatong sa kanyang kandungan. Hinding-hindi na siya muling magpapadala sa matamis nitong salita. I'm sorry Seska. Malumanay ang boses ni Brixton. Nanguuto gaya ng tono nito sa kanya kapag nagtatampo siya. Namula pang mga mata ni Seska na sa mga sadaliri niya sa kamay nakatuon, hindi magawang salubungin ang mga mata ni Brixton dahil baka mamaya'y mahipnotismo siya at muling maging sunod-sunuran sa kanyang mga sinasabi. He is sorry because he played with her? O dahil nalaman niya ang katauhan nito? Paano pala kung hindi? Magsusorry man lang ba ito sa kanya? Malamang ay hindi. Ganon ang Brixton na kilala niya noong mga bata pa lang sila. Nagsusorry lang ito dahil siya, nahuli niya na ito. Dumating na ang order nila na dinala ni Helvie. Hindi ito naupo sa kanilang tabi. Humiwala ito ng table na bahagyang malayo sa kanilang pwesto upang bigyan silang dalawa ng privacy. Wala sa sariling kinabig ni Seskang inumin sa kanyang harapan at sumipsip na sa straw noon. Ang sabi niya ayaw niya. Pero ayon siya, kailangan na ni-distract ang sarili sa bagay na yon. Ilang sandali pang kinagat ng dalagang straw nito. This was her subconscious action. She would do this every time she didn't want to talk. Tahimik lang naman siyang pinanood ni Brixton. Nilalaman na naman ng labis na konsensya ang buong katawan. Sa mga sandaling yun ay gustong-gusto niya nang yakapin na doon ng dalaga. Seska, sa maniwala ka man o sa hindi, sa mga sasabihin ko ngayon. Ito ang totoo. Hindi ako naging masaya sa mga ginawa ko sa'yo. Hindi ako naging masaya kahit na kaunti. Nagangat na ng mukha noon si Seska. Sinalubong ang malamlam na mga mata ni Brixton na puno ng lungkot. Hindi masaya? Ganun naman pala. Bakit ginawa pa rin ng lalaki sa kanya? Kung hindi naman pala ito masaya sa resulta. You don't need to feel sorry for me, Brixton. Ganun naman talaga kapag magmamahal ka. Minsan nasusuklian, madalas hindi. Sagot ni Seska na pinipigil ang pilit na huwag umiyak. Hindi siya pwedeng umiyak sa harapan ng lalaking ito. Huwag mo nang alalahanin yon dahil naging masaya rin naman ako noong mga panahong yon na kasama kita. Kahit huwad, kahit hindi totoo at bahagi lang ng paghiganti mong lahat ng mga ginawa mo sa akin. Naging masaya pa rin naman ako
Napalunok ng laway si Brixton. Lalo pa siyang nilamon ng labis na guilt. Mabait si Seska pero hindi siya sanay dahil marami ay nakakaibang titig ng mga mata nito sa kanya na mas nagpapasakit man ng lihim sa kanyang damdamin para dito. Kung pakiramdam mong laki ng kasalanan mo sa akin at nakokonsensya ka, pwede ka namang makabayad. Paano, Seska? Paano gagawin ko upang mawalang lahat ng pagkakonsensyang nararamdaman ko? Paano ko mababawi ang lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo? Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin ngayon. Simple lang naman, Brixton. Do me a favor. Don't look for me again in the future. Huwag mo kong hanapin dahil busy ako na muling buuin ang sarili kong winasak mo. Kahit na makita mo ko kung sakali man, huwag mo na akong lalapitan o kakausapin. Isipin mo na lang na hindi mo ko kilala. Hindi tayo natulog gabi-gabi sa isang kama ng 3 buwan. Hindi nagkarelasyon ng 1 taon. Magalaw ang mga matang sagot ni Brixton ng dating nobya. Hindi alam ng lalaki kung kakayanin niya. Isa pa makakabuti rin naman ito sa'yo, ang ganito't lalo na't kilalang taong magiging asawa mo. I don't think Piper Balboa wants to know our past. Natalyo, gusto mo pa bang ipaalam sa kanyang nakaraan natin? Dire-diretso na pahayag ni Seska na hindi alam kung saan niya hinugot noong labis na tapang upang masabi lang yon. Inayos niya ng sling bag na sakbat at tumayo na. Wala nang dahilan para manatili pa siya doon. Sorry, our time is up. Anunsyo niya na para bang nakalimutan ng lalaki na pagkasunduan nilang 5 minuto. Tatalikuran na sana siya ni Seska nang bigla na lamang haklitin ni Brixton ng isang kamay niya upang mapigilan siya. Francesca, sandali lang. Bahagyan na palakas pang boses ng lalaki nang dahil sa pagkataranta niya. Bitaw, Brixton. Magkadikit ang mga ngiping lingon niya sa binata na pilit hinihilang kamay sa kanya. Okay na maayos nang naging daloy ng usapan nila. Ngunit bakit may ibang gusto pa doon? Ang dating nobyo. No, Seska. Hindi pa tayo. Ano pa bang kailangan mo, Brixton? Don't you hate my mother the most? Anong plano mo sa akin? Gusto mo kong gawing kabit? Matapos mong magpakasal sa babaeng gusto ng mga magulang mo? Are you going to make me that kind of person? Mahinang kanyang mga tanong na yun, ngunit punong-puno ng hinanakit at parang nahihirapan na rin. Napuno na kaagad ng luhang kanyang mga mata na hindi na kinayang buhos ng kanyang mga emosyon. Binitawan siya ni Brixton na natataranta ng kumuha ng tissue upang punasan ng kanyang mga luha. Sinamantala naman yun ni Seska na pamasya na umalis bago pa man niya mapuna ang binata. Hindi alintan ng kanyang itsura. At mga habulin pa sana siya ni Brixton ngunit tinarangan na siya kaagad ni Helvie doon. Mr. Barcelo, hayaan niyo na po siya. Marami pong nakakakita sa inyo. Huwag na po kayong gumawa ng iskandalo at baka makarating pa ito sa mga magulang mo. Mahabang litanya ng sekretarya na dumipa ng mas maharangan si Brixton. Tuloy pa rin ang hakbang ni Seska. Gusto niyang lumingon ang ulo niya upang tingnan ang reaksyon ni Brixton. Ay hindi niya ginawa dahil baka matagpuan niyang kanyang sarili na tinatapon na naman ng binata. Kahit pa alam niyang mali iyon. Oo, minahal niya ito. Sobrang minahal niyang lalaki na hindi niya alam kung may makakapanti pa ba sa pagmamahal na yon. Ngunit hindi ibig sabihin na magiging kagaya siya ng kanyang ina. Ayaw niyang gumawa ng gaya ng kasalanan ng ina at baka may another version pa kagaya niya na mabuo. Hindi lang naman nagmamahal siya kay Brixton ng mahalaga. Nariyan pang kanyang mga magulang at kapatid. Si Benedict, ang mga taong humahanga sa kanyang talent. Sorry, Brixton. Hindi ko gagayahin ang tunay kong ina dahil ayoko na magkaroon ng bago kong katauhan. Ninagawan ng pamilya. Ayoko maulit ang ganitong sitwasyon. Tama na ako. Tama na ikaw. Tama na tayo lang ang nahihirapan. Napababa na ng sasakyan ng ginang nang matanaw niyang paglabas ng anak upang salubungin niya na ito. Mula sa kinaroroonan nakita niya umiiyak na naman ang dalaga. Hindi mapigilan ni Cora na makaramdam na naman ng galit kay Brixton at labis na pagkaawa sa anak. Kaya ayaw niya sana itong iwan kanina. 100% papaiyakin na naman ito ng Natalia Barcelo na yon at hindi nga siya nagkamali sa naging hula niya. Na mangyayari? Seska, ayos ka lang ba? Tanong ng ginang nang makalapit na. Napababa na rin ng sasakyan noon si Benedict ngunit pinili nitong huwag nang lumapit. Binuksan niya na lang ang pintuan sa likuran ng sasakyan upang hindahan na yun ng dalaga. Tumango si Seska kahit nahalatang pigil ang kanyang mga luha na patuloy na bumagsak. Nagawa niya ng palisin ng mga naglandas kanina at alam niya na may panibagong batch pa sana yun. Inalalayan siya ng ginang na makapasok sa loob ng sasakyan habang nagmamasid pa rin si Benedict. Mom, gusto kong baguhin ang flight namin ni Benedict.
Sambit ni Seska matapos na isandal ang ulo sa balikat ng ina. Napatingin ng ginang kay Benedict na natiling wala pa ring imik ng mga sandaling yon. Nakaupo sa driver's seat. Ano sa palagay mo, iho? Hingi niya ng opinyon nito na hindi na kailangan ulitin pang magiging tanong. Pwede naman po, tita. Kailan mo ba gustong umalis tayo, Seska? Baling niya na sa dalaga na halatang determinado. Bukas na, Benedict. Bulantang na napatingin ang ginang sa anak dahil sa biglaang desisyon nito. Ganon din ang reaksyon ni Benedict. Ang akmang magre-react pa sana doon ang ina. Masyado kasing mabilis at nasa Baguio pa rin noon si Conrad. Pababa pa lang. Pero Seska, pagbigyan mo na po ko, mommy. Gusto ko na pong umalis ng bansa bukas. Sige na po. Hikbi niya na nakikiusap.